Hi guys! Welcome back to my channel. Kumusta po kayong lahat? So yan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So by the way guys, sa mga interesado para sa ating private reading, nasa description box below yung link ng ating Facebook. I-message nyo na lang ako. And bago pala ako guys mag-start, baka hindi kayo guys aware, no? I-announce ko lang sa i-announce. Ayan, sasabihin ko lang sa inyo na dalawang planet po natin ngayon ang naka-retrograde. So, ingat tayo sa mga transaction, communication, and mga biglaang desisyon, yung pagiging impulsive. Ano pa ba? So, pwede rin guys pati sa travel. So, ingat na lang kasi nga dalawang planet, no? Venus and Mercury. So, example na lang guys, sa travel na nangyari is kay Duterte, di ba? So, grabe yung retrograde na nangyari, no? So, ingat na lang din guys sa mga biglaang desisyon, like kung meron kang karelasyon ngayon, kung gusto mo talaga siyang hiwalayan, siguro hindi ngayong retrograde ang tamang panahon. Siguro palipasin mo muna yung retrograde kasi baka hindi ka pa talaga handa, no? Ikaw lang yung mahihirapan. So, kung may mga reconciliation, kasi yun guys ang nagagawa din ng retrograde. Kung may mga nakikipag-reconcile sa inyo, may bumabalik sa inyo, may humihingi ng tawad. So, siguro, i-delay nyo muna or nasa inyo naman yan guys, no? Huwag nyo muna guys pabalikin sa buhay nyo. Kasi mataas pa yung chance na maghiwalay pa ulit or pagkatapos ng retrograde, baka doon pa magkaroon ng challenge na. So, kailan ba yung tapos ng retrograde? So, ano yan guys? April 14, pero may pre-shadow pa yan. Okay? 14, 15, 16, 17. Siguro mga 20 na kayo mag-decide. Ingat lang kayo guys, doble ingat ngayong retrograde. Okay? So, yan. By the way, balik na tayo. Ayun, example pa natin yung nangyari kay Duterte, no? Kasi, grabe, no? Travel kasi. Pero ang nagagawa kasi guys ng retrograde, kung ano yung ginawa mong desisyon ng retrograde, babalik sa'yo. Kasi karmic year din ngayon. Pansinin nyo na lang guys, baka may mga magalit dito. Pansinin nyo na lang, di ba parang nagigisa lahat ng mga, sa Senado, parang nagigisa lahat, di ba? Example lang to guys, baka may magalit. Example lang to, yung ginawa nila kay Duterte. Ngayon parang sila yung nagigisahan sa Senado, sa hearing. Yan ang best example ng retrograde. Okay? So, wag na muna guys magde-decide ng biglaan. Okay? Wag mo nang gagawa ng hindi maganda kasi babalik, no? Karmic year ngayon. Okay, so tingnan natin. Kanina ba tong love reading? Tapos meron pa tayo guys, new moon, tapos eclipse, no? Mag-eclipse pa, grabe. Mapapansin yan guys, ang daming nangyayaring gulo ngayong March to April yan. Pero first week yan, grabe. Nire-remind ko lang kayo guys para maingatan nyo rin yung sarili nyo sa mga nanonood sa atin. Okay, by the way, balik na tayo. Ano na ba itong love reading, spirit guide? Love reading. So guys, meron tayong 9 of Cups. Dreams come true, satisfaction and abundance. So ikaw ay simpleng tao na nangangarap ng mataas, no? And ganun din sa relationship. So nakikita ko sa inyo guys, hindi ka mapanghangad ng sobra-sobra. Gusto mo lang ng someone na parang nandyan, susuportahan ka. Yun lang din, no? Pwede nyo din yung hinihiling mo sa person mo. Gusto mo ng suportahan ka lang, hindi yung kukontrahin yung mga desisyon mo. Hindi yung parang masyado kang kinokontrol. Okay? Tingnan natin. Meron tayong income. New beginning, leap of faith. The Fool. New beginning to guys, no? Si The Fool. Pero, ang kakaiba kasi kay The Fool is masyadong impulsive. So, kung ikaw ay nakapokus sa career mo ngayon, may mga single kasi dito eh. Ito yung nasasagap natin sa overall energy mo. Kung ikaw ay nakapokus sa career mo ngayon, sinasabi rito na mag-focus ka lang dyan. Kasi ito, impulsive to, no?
okay kasi yung relationship mo. So, ano pa yung pagiging impulsive mo dito? Baka kasi bigla kang lumihis ng direksyon. Okay? Baka ikaw ay mag-focus sa hindi guys importante. Sa halip na ikaw ay nagpo-focus sa goal mo. Diba? Tingnan pa natin. Okay. Kanina pa itong love reading. Nakikita ko sa inyo, napakasimple mong tao. Siguro LDR kayo ng person mo. Okay. 9 of coins na nakikita ko sa person mo. Talagang, meron siyang ambisyon para sa relasyon nyo. Okay. LDR kayo, pero ito merong umaakit sa person mo. 9 of coins. Someone na secure. Someone na parang tingin ng person mo is ginto, no? Ayan. Kala niya ginto. So, pinapakita sa akin guys, medyo na-a-attract yung person mo dito. Kasi nga, nakikita niya yung pamumuhay, no? So, si person mo, nakikita ko siya na someone na gusto niyang magaan yung buhay niya. Natutukso siya dito. Natutukso siya sa person na to. Meron tayong King of Cups. Ayan, no? May pag-uusap sila habang ikaw hindi mo alam yung nangyayari. Masyado kang inosente, no? Hindi ka aware ano yung nangyayari. Pwedeng yun nga, hindi ka na kinakausap. And kagaya ng sabi ko kanina, guys, kung nakapokus ka sa career mo, ayan, pwede nga magiging distraction mo dito is itong love life mo. Okay, so baka hindi ka, aware dito sa mga nangyayari, no? So, nakikita ko kasi dito, guys, itong person mo na to, pwede sinasabi niya sa'yo na busy siya. Lagi siyang nasa trabaho. Eto, may profession yung person mo eh. So, ibig sabihin, maganda yung kanyang trabaho. Okay, so sa mga housewife dito guys, ayan, posible kasi na ito yung nangyari sa inyo ng person mo habang ikaw nasa bahay, nagtatrabaho, nag-aasikaso sa mga anak nyo, ginagawa mo ang lahat para sa pamilya nyo. Then, itong person mo, guys, naaakit na siya sa iba. Okay? So, someone na maayos. Diba? So, magiging maayos ka rin naman kung ikaw ay inaalagaan ng maayos ng person mo. Pero kasi, hindi ka niya sinusuportahan. Kasi siguro ikaw, sobrang simple mo lang. Hindi ka naghahangad ng mataas dito. Pero kagaya ng sabi ko kanina, guys, kung nakapokus ka sa career mo, ayan, or ikaw ay magpo-focus na like gusto mo na magtrabaho, gusto mo na magkaroon ng sarili mong source of income, so do it, no? Huwag ka masyadong dumepende rito sa person mo, lalo na at ganito yung ginagawa niya. Titingnan pa natin. Meron tayong, ayan, nakikita ko yung energy mo na nai-stack dito. Kaya mong kumawala dyan, no? Yung iba lang sa inyo guys, hindi mo kayang umalis. Tinitiis mo para ka nagpapakamartir dito sa relasyon na to. Meron tayong the world, moving forward. Meron tayong 8 of cups. And the magician. So, may nakikita ko guys, baka nagpaplano kayo mag-exercise. Meron ka na malaking pagbabagong gagawin sa sarili mo. Pwede kasi guys na nangyari na to sa past mo. Okay? Na nangyari na to, na sobrang wala ka lang talaga dati. Like, sobrang simple, nakapokus ka lang talaga sa pamilya nyo. Nakalimutan mo nang mag-ayos kasi ang iniisip mo rito is yung responsibilidad mo sa pamilya mo. Ina-appreciate mo yung ginagawa ng person mo para sa pamilya nyo. Kaya nga na-trap ka dito. So, pwede kasi guys na nagkaroon na ng ending dito sa relasyon na to. Pwedeng ex mo na yan. So, the world and 8 of cups, nag-iisip ka dito na meron kang baguhin na sa sarili mo. Okay? Or baka meron ka ng kailangan baguhin sa sarili mo. Huwag mong isipin na bakit sila nagiging successful na, bakit sila nauuna, ako nandito pa rin. Kasi na-stuck ka ng matagal eh. Wala kang ginawa. Sila kung bakit nagkakaroon na guys ng usad sa buhay nila, meron kasi silang ginawa. Okay, sabi nga nila, pag may tiyaga, may dilaga. So, diba? The Magician kasi nakikita ko masipag kayo, pero yun nga, masipag, madiskarte. Nawalan ka lang ng gana dahil dito sa love life mo. Ito yung nagpahina sa'yo. Etong relationship niya ng person mo. Parang siya yung nagpahina sa
confident mo. May mga bagay na parang biniblame mo yung sarili mo. Or minsan, yan nga, biniblame mo yung sarili mo na baka kasalanan ko talaga, baka ako talaga may pagkakamali, may pagkukulang. So, ganun yung nakikita ko sa'yo. Okay? Titingnan pa natin. Pwede wala naman kasi talagang pagkakamali sa inyo. Yun lang yung iniisip mo kasi ganun yung pinid sa'yo ng person mo. Kasi nga, manipulative siya. Tapos naisip mo, mabait naman siya eh. Kasi King of Cups eh. Wala kang nakikitang mali. Tignan natin ha. Meron tayong worth waiting for. Ayan, nag-antay ka pa dito na baka may babago pa. Baka maging maayos pa itong pagsasamang to. So, nakikita ko yung pag-aantay mo dyan. Meron tayong playfulness. Nararamdaman mo yung unti-unting paglayo ng taong to. So, ikaw, ina-enjoy mo talaga yung panahon na magkasama kayo. Yun talaga yung gusto mo sa kanya, na ma-enjoy nyo yung dalawa. Kasi sobrang bilis ng panahon. Mararamdaman nyo ba? Parang bilis ng panahon. Hindi nyo na napapansin. Okay? Meron tayo reconciliation. Oh my God, ex mo to. Retreat. Mag-aahya ng banding. Ex mo tong taong to, no? Pagkatapos ng mga nangyari, pagkatapos ng mga ginawa niya, babalik siya ngayong retrograde. Sabi ko nga sa inyo guys, huwag niyo muna pabalikin kasi baka iwan ka na naman, tapos broken-hearted ka na naman. Okay, entertain mo hanggang matapos ng retrograde. Tignan mo kung consistent pa rin siya. 'Di ba? So, may reconciliation. Pagkatapos kanyang bitawan. Pwede rin naman guys, wala kayong anak. Baka kasi nagpaplano na kayo, nagsasama na talaga kayo. Ikaw, mas pinili mong asikasuhin siya, sa bahay ka. Okay? Siya yung may trabaho. Ayan. Pwedeng LDR. So, tingnan natin. Ayan na, may reconciliation guys. Baka may magalit ex na naman. Ano gagawin natin guys? Ex mo na naman itong lumalabas. Okay? Tignan natin. Nararamdaman sa'yo ng person mo ngayon. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Page of Coins. Young but grounded. Solid beginning. Strong foundation. Diba? Hindi ka magastos eh. Ikaw yung tipo ng tao na madiskarte, maalaga. Hindi ka magastos kasi yung pera mo talaga parang tinitipid mo siya para doon sa pangangailangan niya talaga. Okay? Marunong ka, no? Pagdating sa bahay. So, if sabi nga nila, guys, masahangaan mo yung mga taong bahay kaysa sa nagtatrabaho sa labas, eh. Kasi sila parang alam nila lahat, no? Sa work kasi, may alam din, mas tumataas yung knowledge nila. Pero ito kasi mas nakakapagod pag nasa bahay, guys. So, sa mga matagal na nasa bahay, hindi nakapagtrabaho, mararamdaman nyo to at alam niyo yung ibig kong sabihin. Okay? May isip nyo na talagang mas mahirap sa bahay. Kahit nasa bahay ka, kahit wala kang day off eh. Okay, walang day off sa bahay. So, siguro nare-realize ng person mo na nung nagsama kayo, talagang hindi ka nagpahinga. All around. No? Kahit tulog, nag-iisip ka pa rin ng problema. Kahit tulog, iniisip mo pa rin kung anong gagawin mo kinabukasan. So, hindi kagaya ng pag nagtatrabaho, di ba natin guys, kailangan ikumpara. Pero sinasabi ko lang kung ano nagiging perspective ngayon ng person mo sa sitwasyon nyo ngayon. Nararamdaman niya kasi dito, nisip niya siya, gigising siya, alam niya na yung gagawin niya. Maliligo, mag-aasikaso, magbabiyahe, papuntang trabaho. Everyday routine niya, ganun. Okay? Tignan pa natin guys. Ano yung tingin sa'yo ng person mo? Tingin ni person mo sa'yo. Tingin ni person mo sa'yo. Ano yung tingin sa'yo ng person mo? Apathy. Meditation, regret. Nakikita niya yung nasisisi ka na sa pagsasama niyo talaga. Nakikita niya na nagsisisi ka na, nangihinayang ka na, nangihinayang ka sa mga bagay na parang sinacrifice mo para lang i-pursue etong person na to. Nakikita niya na maraming opportunity darating sana sa'yo. Pero mas pinili mo na magstay. Okay?
Nakikita ng person mo yung mga sakripisyong ginawa mo para sa kanya. Pero kagaya nga ng sabi ko kanina guys, late niya to nare-realize. Ganun naman talaga guys pag retrograde, no? Sabihin ko sa inyo guys, ang retrograde, ipare-realize sa'yo lahat ng mga bagay na hindi mo nare-realize noon. Kaya yun guys, babalik sa inyo. Nare-realize niya yung worth mo. Okay, so tingnan pa natin. Ayan, no? Tingin niya sa inyo, guys. Madami kasi sakripisyong malamang pinagsisisihan mo. Bakit siya yung pinili mo? Ano yung tingin? Tingin. Okay. Ano yung magiging action ni person? Plano niya. Celebration, community unity, 4 of Wands. So, ito nga sabi ko kanina, di ba? Gusto niya mag-bonding kayong dalawa. Or mag-get together, pwedeng kayong dalawa, or kasama yung circle of friends niyo. May nakikita kasi akong gusto niyang planuhin eh. Parang surprise, or pwedeng aware ka dito. Okay, yun yung nakikita ko dyan. So, yung magiging plano niya, guys, gagawa siya ng hakbang na ikasasiya mo. Tingnan natin, ano naman ang tingin? Tingin? Ayan, nagkakahalito-lito na. Outcome. Outcome. The devil. New beginning to, guys. Ibig sabihin yung magiging outcome, devil na naman siya, no? Uulit-ulitin na naman niya. Like, ano siya, guys, eh? Kampante siya, eh. Naisip niya, may tsura siya. Naisip niya, famous siya, kilala siya, marami nagkakagusto sa kanya. Pero hindi kasi talaga permanente ang lahat. At the end of the day, pipiliin mo pa rin or marirealize mo pa rin yung mga taong parang iniwan mo na dapat nagpahalaga sa inyo. Ganon eh. Okay? So, yan. The devil yung energy na nasasagap ko dyan. Ano tong person mo? May kulang talaga sa kanya. May mali talaga sa kanya. Uulit lang to guys sa pagkakamali niya. Sadyak. Oops. Meron tayong Aquarius, Gemini, Cancer, Aries, Taurus, and Pisces. Meron tayong Scorpio, Virgo, Cancer, Aries, Gemini, and Aquarius energy. Tignan natin guys sa side mo. Nararamdaman mo sa person mo. Nararamdaman mo sa person mo. Top coins. May mga utang atang iniwan sa inyo tong person na to. Ayan, top coins, oh. Priorities, finding balance, managing resources. So, nararamdaman mo sa kanya, ay maghihirap ako sa taong to. Eto na nga yung naging buhay ko nun eh. So, pwedeng may mga pagkakautang pa siya, pwedeng lalapit sa inyo para, di ba, humingi ng tulong sa inyo kasi baon na siya sa utang. Okay, top coins kasi guys, sinisip mo dito, iniwanan niya nga yung mga responsibilidad niya. Okay? So, napipil ko sa inyo na mas pipiliin mo na lang yung sarili mo. Okay? Mas mahal mo yung sarili mo ngayon. Tingnan natin, tingin mo sa person mo ngayon. Wala ko nakikitang love sa side mo ngayon. So, ito yung current situation mo ngayon. Ito yung current na nararamdaman mo. Yung kanina kasi past na. O pwede nangyayari na. Meron tayong emperor. Ayan, no? Dependability, authority, and structure. Matigas ka na dito, guys. Nakikipagmatigasan ka na sa person mo. Nakikita ko sa inyo na hindi ka nakagaya dati na inosente, hindi na ikaw yon. Emperor ka na ngayon. Kung dati kontento ka sa kung ano yung binibigay niyang atensyon, binibigay niyang pera sa inyo, kontento ka na doon. Basta kasama mo siya at mahal mo siya. Pero ngayon kasi guys, Emperor, mas marunong ka nang mag-isip ngayon. Okay? Tignan natin guys, ano naman yung magiging plano mo sa connection nyo. 2 of Cups. Patatawarin mo pero wala na doon. No? Patatawarin mo siya pero parang hindi na katulad ng dati, you know? Mutual respect, love, equality. So siguro mas pipiliin mo na lang na maging kaibigan na lang tong taong to. Wala na yung heartbreak, no? Wala nang bitterness, wala na ako nakikitang ganun sa'yo. Outcome.
Queen of Swords. So, si Queen of Swords is someone na matalino, guys. Okay, mas ginagamit mo na or mas pinapagana mo na yung isip mo ngayon. Okay, zodiac sign. Sa side mo, meron tayong Pisces, Gemini, Aquarius, Libra, Scorpio, and Cancer. Meron tayong Aries, Taurus, Leo, Virgo, Cancer, Scorpio, and Sagittarius energy. Tignan natin saan napapunta tong relasyon na to. 3 cards. Sa future, saan na pupunta? Meron tayong Knight of Cups. Para siyang kabuti, guys, na urong-sulong tong taong to. Lulubog lilitaw. Araw ka ba? Parang ganun eh. Oh, ayusin niya na naman yung relasyon nyo. Pagkatapos niya sirain, Knight of Cups. Meron siyang offer na cup of love dito. Okay? Sa nakikita ko dito, guys, gusto niyang mabuo. Yun eh, mas iniisip niya yung sarili niya. Pero parang gusto niya talagang bumawi. Ang dami niyang kalokohan, guys. The Empress. Alam mo, swerte ka na eh. Maganda na yung kaperahan mo, hindi mo na kailangan tong taong to. So, bakit mo pa kailangan patawarin? Diba? Hindi mo na dapat patawarin pa. Love advice. Flirt, anak ko. Good luck. Kaya ikaw ay maging tao dito, marupok. Pagkatapos kasaktan ng paulit-ulit, guys. Isang flirt lang, rurupok ulit. Kasi feel mo, may chemistry naman kami. Yaman naman, Ma'am Jade. Ma'am Japs, no? Okay na yun, Ma'am Jap. May chemistry naman eh. Babawi naman daw eh. Sige. Baka magulat ako. Susunod na mga araw, nanonood ka na naman ulit sa akin ng daily love reading. Kasi sinaktan ka na naman. Past life relationship. So, ito guys, meron pala kayong unfinished business. So, possible na itong taong to ay karmic mo rin pala kung bakit ang dami niyong struggle. Okay? Kasi nasa karmic kayo. Message ni person sa'yo. Meron tayong I am afraid to contact you. Pwedeng no-contact kayo ngayon. I want to feel that way again. Gusto kanyang ma-feel. Hindi niya alam kung paano kanya i-approach. Ayun, no? Natatakot nga siyang kausapin kayo. Meron tayong we will be together again. We will be together again. So, umaasa talaga siya, guys, no? Hoping talaga tong taong to na maayos talaga kayo at magbago. Okay? So, nasa yan, guys, kung kaya mong gawing mamon yung person na yan. Kung kaya mo siyang palambutin. Okay? Pero sa nakikita ko naman dito, sincere siya dito. Pero yun nga, ang pwede kasi i-consider mo dyan, yung mga masasakit na ginawa niya sa inyo. Baka hindi yun mawala sa isip mo. Tapos yung mga pagdududa. So, hayan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all.